Singapore, right? Yes. So parang sanay sila dun sa culture ng discipline na to the point na pag meron kang gustong i-explain, meron kang data to back it up at ang hirap magkamali doon at ang hirap umanap ng palusot sa kanila kasi they're just so organized. Yeah, we rarely get to put a lot of focus onto the coaches, especially for a team like Team Liquid Philippines, as their members have a gravity of their own. But Coach Aeon, Coach Snap, the interesting thing about that anecdote that you pointed out was they said that even before Coach Aeon arrived, he was already watching their old matches from their amateur days. Exactly. Nagulat ka sila na ganun yung pangyari. Now, this is the same batch as game number 2. So Jushin and Suyo para sa Omega. That's it. And what? This is Eve. Most likely. I think at this point they don't Harley? care anymore about the entry of the juice in because their box is really good. If they're not going to pick up the Harley, they go something like a Leomord, but at that point, just pick up the Harley. It's right there. So Harley open as well as the Eve. Tingko yung din yung picks dito. Outlier, Leomord plus Eve. So Harley. And then Eve for TLPH. Most likely. That's right. Okay. So mag-ihilda ka pa rin ba in this scenario? I think yes. No, they will go for Harith in the face of Claude and Eve. Hindi nila pa ngayon makukuha yung kanilang roamer, but I guess for Omega they're fine with this. So I think yung Claude versus Harith skills matchup siya in a way na parang mas magdedepende ka sa sino magaling pumindot. However, ang isang clear advantage ng isang Claude ay yung pagpunta dun sa mga lanes from one lane to another. So double lane is gonna be something that Omega needs to answer in the future. There's a part of me thinking na baka sinesend ng Omega to try to go pick off. I know they're not playing they don't really have a pick-off combo in mind. Pero minsan kasi nag-pick-off combo yung mga teams, or pick-off roamer, excuse me, if they could just use it to force out battle spells. Force out Purify, sipain mo yung isa sa mga frontliner para mag-battle spell sila, or at least you have one target to bring down low a little slowly to force out reactions. With taking out the Hylos and Khalid, I know the Gatot's open, but what are the chances na Perxiva magsha-shock pick siya ng Cho? Meron chance. Cho might not be the choice that we're looking for. Baka Kaja pa rin. Mga tipong Kaja pa rin. ganun. Okay. There is a chance that they go heal the fourth pick. The reason why I say that is because they need someone to be in the front lines up against this Harley. Likely, Sora ban ulit mula sa TLPH in this scenario. Kasi kailangan din ng solid na frontliner dito ng Omega. Yeah. Pero pag hindi tinanggal ng TLPH dito yung Sora, Oh, what's Harlan? the thing is they can still put up a Valentine at the EXP. Correct. Bukas pa. So they steal the Gatot Kacha as expected. Dito para sa Omega. Wala nang revitalized roamer dito for TLPH. Okay, so what is the hero for JP though? Hilda? Kaleo. No, Hilda. Yeah, that could be good. Yeah. Kasi wala ka ng healing roamer eh. It can also... Alam mo yung Atlas ginagamit din ng mga teams up against mga juices. Oh. Yeah, with all the JP dive, Atlas? nakita natin yung mga bans kanina sa Atlas and even in day number 1. Yeah, that was also in the back of my head too. Yeah. How about, I think that hindi na magte-trade sila dito TLPH. I think they're fine with Alice. So Pakito pa rin, na kanilang pipiliin. Feeling ko ito na yung maging sleeper hit ng ng playoffs eh. Tapos nag-glue din sila. Very disciplined. Ang lagkit. Walang special dito ang ginagawa ng TLPH in terms of their picks. Ang special na ginagawa nila is their execution. In a way na sobrang kabisado nila kung paano to i-execute. TLPH are not veering off of the meta picks that they know to use. And Omega, this has to be a wonderful last pick. They still will go for the Yuzong. I don't like this para sa Omega. I think it's way too risky. Yeah. TLPH, napakasolido nito. I think we are on the verge of another 3-0 today, Renmar. It really seems like it. Team Liquid Philippines want one step closer to go to Paris in MSC at EWC 2026. Pero it's Omega. Omega and their season of surprises. Omega and their unexpected run. Barangay! Kailangan ng Omega ang suporta nyo magingay! Cavalry ayaw magpatalo! Cavalry, make some noise! Let's go!
Maraming salamat sa ating super energetic na on-ground panel. That is Renmar and Wolf for you. They've said their piece. Omega always comes up with surprises. Magkakaroon pa kaya sila ng isang sorpresa with the execution that they could possibly do in this game number 3? O ito ba ang pangalawang 3-0 sweep na makikita natin in the upper bracket semifinals? This is game number 3. TLPH already at match point. What is gonna be the major difference ngayon with some modifications na ginawa ng parehas na teams pagdating sa draft? Sa pagtanggal ng high loss ng Smart Omega and pag-agaw ng Gatot Kacha away from Daddy JP, kahit pa paano nabawasan yung prowess ng hero na gamit niya para manggulo ng manggulo. But then, this is still a glue. Although, mas punishable to compared to dun sa glue and dun sa Gatot Kacha kasi hindi naman to revitalize bearer eh. Hindi ka naman mag-glue para kumuha ng revitalize. It's a flicker. So kahit pa paano, something's changed from Smart Omega and even yung priority nila with this Harith para kay Netsky. Kailangan mo kasi ng someone na kayang lumaban sa isang Claude, may it be double laning or even doon sa lane mismo. Yeah, and sakto din, no? Isa to sa mga paborito ding hero niya. Balita, alam ko na, napanood ko to one time sa isang podcast, no? Mula kay Mr. Kesami Pesnopueto, aka Wolf. Na nabanggit niya na kapag kailangan na daw niya ng kunyari mga nasa crucial moment na, ginagamit na daw niya or kung papipiliin siya, Harith daw pipiliin niya kasi. Ito yung Pikachu niya. Yan yun, oo, yan yun. Kumbaga yung mga pandiinan na. And I think this is the perfect time to do so. Because they are down 0-2. Si Ryzen ngayon ay naka-level 4 na. Parehas din naman ang ginagalawang level nitong si Carl TC. Pero siya ang mauuna doon sa may bandang Turtle Pit. In fact, kumuha pa nga siya ng green camp doon sa may bandang bot lane bago siya magpunta dito to have a bit of a bar advantage pagdating doon sa levels with the Omega jungler. Now, the turtle has finally spawned. Yung mga purple buff ay unti-unti na ring lalabas. So, the junglers are gonna have to make a choice here. Are they gonna go for it? And apparently, si Ryzen ay magdi-deal ng damage pero magbaback away ang parehas na teams. Yeah, kalahati HP dito ni JP. And nag-region na rin siya. Ngayon, si Perksiva ay humaharap din. 7K ang buhay ng pagong na ito. Nag-aabang lamang si Carl TC ng pagkakataon. Dragon Form nagamit na rin pero sa likod ng bahagi. Nakapunod si Sanford at napatay kagad ng jungler dito ng Omega. Beyblade si doon na nagagamitin. Carl TC yung matras. Hinawakan pa rin ni Sanford. Sila pa rin ang magwawagi doon sa pagong. James ay nakakuha naman ng kill. Pero pwede ata siyang bawian dito ni Carlito at si Sanji ang nakakuha doon. This was just a huge dive na nakagaling sa Liquid at si Perks ay mawawala na din sa kamay ni Sanford at ni Carl. Liquid leads 1.7K. You have to give it to Sanford. Awkward na yung timing nung space escape ni Carl TZ. Matagal pa bago maging retriable yung turtle na yun. But because of what Sanford did, killing Ryzen, removing the jungler of Smart Omega, it made it possible from Team Liquid Philippines na kunin yung objective plus winning that team fight. Tingnan mo, nagamit na rin ni Nets yung kanyang Zaman Force. In fact, sumali nga siya doon sa Turtle Pit take para sana makapag-dish out siya ng damage. Nagawa niya naman yun. Pero yung mga chrono dashes niya, medyo mabababa pa yung cooldown. And that is not a really good sign if you are Smart Omega. Yes, na kay Netsky. Yung, kumbaga, Pikachu niya, yung Dark Magician niya. But it's not gonna be activated quickly. Kailangan niya pa ng oras. Yeah, ang mahirap dito, naka 245 gold pa dito si Teddy. Habang tumama din yung Unbreakable, pero Purifier lang ang gagamitin ni Teddy para makatakas doon sa plano ng Omega. Yung kalamangan, that's 2.87 compared to a 2.08k dito kay Netsky. So yung 800 gold difference na yon, enough na para bumili ng isang pang lifesteal. At yun, kompleto na yung DHS niya as early as 4 minutes. It's about a span of 5 minutes or 6 minutes para makompleto yung buong Trinity. And yun yung power spike na pwedeng abangan. But Sanford, iba talaga mga flex si Sanford dito, ha? Pero si Carl TC ay nandun din. And si Ryzen naman ay magpapakita. Nagkakita naman ang pares sa jungler natin. 11 segundo para doon sa ikalawang pagong ng laro. Perksiva, ang baba ng HP ni Perksiva dito, ha. Actually, kung gusto ng ni Carl TC na bigyan to, pwede nilang bigyan. Ngayon naman si Sanford na kanina pupuntahan. Atras muna dito sa may recall ng mga machong horse, ha. Hawakan na ni Carlito at si JP ay nakaposisyon na rin.
Tol, tagdag style points yun. Kaya yata maghanap. Itong si Perxiva, si Ryzen kukuha ng retrip. Pero medyo nabitin ng konti. Makukuha ng TLP. Agent Pagong! Wala talagang bitin Revitalize, dito, pero iniligtas din ang pilit ni Perxiva with that revitalize. Pero may ideya Uy! sila. Habang sa iba pang bahagi, may naganap din kasi namatay. Itong si Netsky sa kamay ni Sanji. Mabibindin si JP dito, pero makakasampa din. Right on time. Ngayon naman ay si Mingguin ay mamamatay. Black Jackal for may nagamit. Nakapun niya sana si Car. Pero si Piso! Perxiva nasunog Yung sunog! din. Ryzen! Pero buhay pa rin naman. Papasok na dito si Ryzen. At siya ata ang pagbubunta ka na galing dito sa Monebro. Nakakuha na naman ng kill ang Cavalry. This is a 6v2 kill score and a 4K gold lead. Abunado na naman yung buhay ni Ryzen doon. My Pwede gosh. siyang mag-spawn, nakalahati lang yung buhay. Sa kate nung damage output ni Carl TZ. And again, it's Smart Omega finding themselves trapped inside a vortex na napipilitan silang lumaban against Team Liquid Philippines on a 5K gold lead. This is not the best decision. This is not the best time para lumaban sila. Because what we mentioned kanina pa na kailangan palitan ng oras. Netsky needs time. Netsky needs farm. And even Mingguin, even Ryzen, hindi enough yung meron sila ngayon to face off against the stampede of Liquid. Pero man, that's the thing. They need to contest these turtles para kahit paano mapigilan ng contest. Si Sanford na naman na namataan. He's just gonna blitz his way back. Style points na naman. Grabe yung ankle breaker doon. Mapipigilan ba nila? Hindi! Kasi si James sumabog din. Kasabay ng pagsugod ng apat na miyembro dito mula sa Liquid Philippines. Meron pang manipulation na inilatag. At makakapatay muli sila. Si Sanford na magiging kabayaran. Pero parang hindi sulit yun, bro, kasi namatay si Ryzen. At yung Torre sa itaas ay maaaring maitulak. San Juan, this is Liquid Flow State. Oh no! It feels like Liquid they dies. always know what they're doing. Oh my goodness, buti na lang. Nakahinga pa si Mingguin. Pero men, kung babalikan natin lahat ng mga pagkakataon na sumusugod ng Team Liquid Philippines, it's either bawas na bawas yung buhay or hindi na-aabot sa ospital. Dead on Ito arrival. na arrival, pre. Ang hirap din kasi isipin, if you're Smart Omega, gigil ka na makapatay, gigil kang makabawi kahit papano. Kasi kung titignan mo yung lineup ng Team Liquid Philippines, malambot yung Pakito, malambot yung Harley, and even yung Eve, and even JP, wala siyang revitalized tulad kanina. But because of those desperate measures, nakakapitalize pa ng Liquid lahat ng bagay, even Ryzen. Sa loob na ng Torre yun. Tol, imagine, sobrang kunat na nitong si JP. It took 4 hits mula dun sa turret. Kalahati lang inabawa sa Oh my HP niya. goodness. Imagine mo yun. Si Teddy. Blazy doon mula dito kay Teddy. Mamamatay si James. Ang gamit niya rin WM. ng Petrify. Habang yung river manipulation, nilatag si Sanji para lang magkaroon ng pagkakataon ng Team Liquid. Nakunin na lang ng mabilisan itong Toring ito. Yung mga sapak dito ni Sanford ay talagang nanunood. Oh my goodness. Maski siya, hindi na rin umabot sa ospital. Oh my goodness. Team Liquid Philippines activated ng Stampede. Activated na rin yung mga emotes, yung mga recalls. At hindi sila tumitigil kahit na merong energy shield. Si Sanji na doon nagpapakita ang gilas pero tila wala na nga siyang ginagawa. He's just styling on Omega as we speak. At ang malupit doon, in-MMR ni Sanji itong laban na to. That's his third game on that Eve. Wala na nga siyang katakot-takot sa katawan eh. Flex lang ng mga machong horse. Siyempre, hindi magpapatalo dyan ng Smart Omega pagdating sa flexan. Pero kasi pre, hindi mo maitatago talaga sa mga flex at style points ng Omega kung gaano kalamang ang Team Liquid dito. Hindi mo basta-basta mabababad sa bigas. tawas yung barang eh. Hindi pwede sa bigas yan, pre. Hindi pwede sa bigas, hindi pwede sa tawas. Pero sana yung damage nitong Smart Omega, ang barangay, ay hinahanap pa rin yun. Nakakuha naman sila ng 3 kills pero sobrang talas na talaga ng patalim na hawak ng TLPH. Ito ang frame na meron tayo ngayon, yung rate HP lang ay yung Lord na mapapabagsak na rin ng Liquid. Napakabilis lang nito. Tino mo, iniwan na nga nila si Carl TC. Sabi niya, one for all naman to eh. Sige na, ikaw na bahala dyan. Kami na ang bahala sa sides. Pero gusto pa atang kumuha dito ni Carl TC. Parang yun na nga ako, hindi na nga pinakita eh. Oh my God! Masyado kasing madugo. Hindi na nga pinakita. Rated R daw, pre.
Tol, nauubusan ako ng mga posibleng paliwanag. Joshi, baka meron ka dyan. At alam mo, sasabihin ko pa lang na wag mo na akong tatanungin. Uy, Kasi to be honest, ang hirap hanapin ng solusyon! Ako, nahanap na si Sanji dito habang si Teddy ay nasa gilid lang. Black Dragon Form na gamit. Pero naku, lumilipad siya habang kinikitil ng Team Liquid Philippines. AOG para kay Perksiva. Bilang pantakas. At yung Lord ay nasa gitna na. Naghahakbang na talaga ng todo. Wala na rin yung mga energy shields. Halos tatlo yung mga waves. Pero Sasagasa. gitna ang kanilang sasagasain! Pasok na rin dito si Sanford at yung Blazing. Wait, naman kay Teddy. Mabuti na lang ay mabubuhay ang mga miyembro ng Omega. At si Cortez pumasok na naman. May Lord pa silang kasama dito. Kailangan naman ito siya, pero siya ay mamamatay din. Mukhang tatapusin na nga na Team Liquid Philippines ang pangarap ng Omega. Dahil ang Team Liquid ang hakbang sa upper bracket finals. Liquid Stampede at its finest. 2-3-0. It's Liquid versus Onyx para sa susunod na hakbang patungo sa Paris. It seemed like kung kayang gayahin ng Omega ang galaw ng Liquid, mas pinag-igting nila yung Stampede, mas ni-level up nila lahat ng pwedeng mangyari. And it started with the GOAT na hindi nabarang ng Smart Omega. Nakangiti pa rin naman itong si Nets. Pero naramdaman niya men, kailangan hindi ito madumiin sa Smart Omega. Hindi sila nakaisa, maski isa sa Team Liquid Philippines ngayong Season 17. And they still have an extra life. Props pa rin sa barangay sa kanilang pagpapakitang gilas. Pero yung nakita natin din dito sa Team Liquid Philippines, ano to eh, preparadong luni. Parang doon na papunta eh. Kumbaga, lason, dark horse of the tournament yung Smart Omega. Pero pag yung pinakamalakas ang naghanda, this is what happens. They found the antidote to that poison. And parang, hindi na to basta sak maestro, preparado lang eh. Diba? Ito yung malakas na mas malakas pa. At papakinggan natin yung lakas nila together with our host. This is TLPH. And Team Liquid Philippines continues to dominate. Palakpakan natin sila. Odin, I can't believe this. Walang nagduda, they continue to dominate. That's Team Liquid Philippines. Agreed. 3-0 para sa TLPH. Alam mo, uunahin ko na si Carl TZ. Kasi alam mo kahapon, tinanong namin si Netski. At ang mensahe niya lang ay gusto niyang maging eng-eng ka. Ano naging reaction mo doon? Nag-ready na po ako agad. Ginawa ko na yung mga ritual ko para ma-cancel. Makokontra ang parang Monetski kahit anong gawin mo laban kay Carl TZ. Ito naman, I wanna ask the first time makapunta sa playoffs. Teddy, hello. A round of applause talaga for Teddy. This is your first playoffs win. Kamusta? Ayun, sobrang saya po. Kasi medyo nakaka-overwhelm nung una eh. Kasi ang daming tao. Tapos iba yung pressure sa playoffs. Pero sobrang saya. And excited. At nakaabot ka together with your kuyas, your brothers. Gaano ka-supportive at kalaking tulong nakasama mo sila hanggang dito sa playoffs? Siyempre po, sobrang saya na sila yung katip ko kasi madami ako natututunan din sa kanila. And mas madami pa ako natututunan. And I can't wait to see more of Teddy Odin. That's right. Alam mo, Denise, gusto ko lang din balikan si Carl TZ, no? Bilang hindi kinatatakutan dapat ng lahat. Exactly. Carl TZ, paano nyo ba in-approach itong match nyo against Barangay? Ginawa lang po namin yung ginagawa namin sa mga streams and sobrang pinag-aralan namin yung games nila kahapon. Tapos sobrang grabe din talaga yung improve nila ngayon. Wow! Still commended ang Barangay. And for now, gusto ko naman makausap si Sanji. Sanji! Alam mo, palaging pinag-uusapan din ang ating mid-lane matchups. Ano ba ang masasabi mo sa tinaguriang monster mage na si Super Prince? Good luck sa amin. Good luck lang? Wala kang masasabi sa performance and all? Wala po. Good luck Wala. lang. Tikom ang
bibig ni Sanji. Abangan nyo na lamang daw kung ano magiging resulta ng mga susunod na match. O din na to si Sanford. Alam ko hindi titikom ang bibig nito. Ayan. Kanina lang, nanalo ang Onyx kontra Falcons at makakaharap niyo sila in the upper bracket match tomorrow. What do you think are the chances of Onyx against you? 50-50 pa rin po. Dahil, Malakas rin po sila kasi sinip nila yung Falcons and sa Falcons kami natalo. So, kailangan namin sila bigyan ng respeto. Magandang analysis mula kay Sanford. And now, syempre, hindi natin iiwan si Daddy JP. Sobrang daming pumunta dito para suportahan ang The Cavalry. Ano ba ang mensahe mo sa kanilang lahat? Thank you po sa pag-support sa amin and bukas ulit against Sonic. Sana manalo. Thank you so much once again. Give it up for your match winner, Team Liquid Philippines. and You may now take your walk of victory. It's another sweep. Odin for the day. Second day of the playoffs. I can't believe it. I mean, did you see kung gaano ka-dominating ang Team Liquid Philippines? To know what's gonna happen or kung ano nga ba nangyari in that match. Balik na muna sa inyo, casters. Casters? Sa ating mga hosts, maraming salamat. In case hindi nyo narinig, dahil sa ngayon, Team Liquid Philippines isang hakbang na lamang kasama ng Onyx Philippines. Di pala sila magkasama. Sila ang maglalaban Yun. para makarating sa MSC at EWC 2026. And Joshi Cakes, sinabi mo na parang nagpapa-MMR itong si Sanji na gamit yung Eve. Pero bakit mo nga naman papalitan ang isang bagay na paulit-ulit gumana sa sering ito? And it clearly contains Smart Omega. Lagi doon sa draft kung saan pinaprioritize ng Smart Omega yung Joshin para kay Mingguin. Ito lang yung pinaka naging sagot ng Team Liquid all throughout. And literal na kino-contain din. Kasi at times na makakawala na ang Smart Omega, at times na masusubukan nilang masurvive yung ginagawa ng ibang members ng Team Liquid Philippines, Sanji is there para dun sa river manipulation, para bigyan sila ng boundaries na hanggang dito lang kayo. And it's the job of the other members of Team Liquid Philippines to make it more efficient than ever. Doon nila nilalagay lahat ng mga laban. Lagi nilang sinusubukan na wag paalisin ng mga members ng Omega. And you know, it felt like during game number 3, palaging merong isang Smart Omega member na isolated. Bago magsimula yung main or major team fight, laging merong isang nawawala o laging merong isang low HP. For some reason, there's always some really good targeting mula sa TLPH na hindi mapigilan ng Smart Omega. They had the heroes para makasabay dun sa tempo, but it just wasn't there in terms of execution. Dumarating pa sa puntong nagkakaroon ng sobrang daming resource ng Team Liquid Philippines. Right after that RWM, meron pa silang aabangan na Blazing Duet. Right after ng Blazing Duet, may aabangan pang Deadly Magic. Parang lumalaban yung Smart Omega sa gera na kung saan hindi nauubusan ng bala yung kalaban nila. And considering that this is already the playoffs, may barang na si Netsuki nanalo yung Smart Omega kontra sa Twisted Minds kagabi. We would have expected them to, put up a really valiant effort. Pero ganun pa man, this is just TLPH showing what they're made of. Yeah, kagaya nga ng binanggit ko kanina, sana hindi ito dumiin sa kanilang mga pag-iisip na hindi sila nakapanalo kahit isang game against Team Liquid Philippines kasi yung first and second na meeting nila ay 2-0 parehas yun. Correct. At ngayon ay na 3-0 sila ng Team Liquid Philippines. Sana mabaon nila yung mas magandang mindset bukas or sa mga susunod nilang laban. Sobrang hard reset talaga ang kinakailangan nitong Smart Omega dahil sa kanilang performance. This obviously does not reflect their performance from the regular season kasi nakita natin pataas yung trajectory nun. But it seems like pinakitaan sila ng Team Liquid ng reality check, if I should say. Para silang nasampal ng katotohanan na ito yung playoffs. Ito yung matagal na na sabihin natin matagal na nilang hindi na puntahan o hindi na abot. And for Team Liquid Philippines, for Smart Omega to face off a Titan, the number 1 seed, they put up good fights. May mga magagandang nangyayari for Smart Omega, pero kulang yung may mga magagandang nangyayari lang. Kailangan all throughout
maganda at consistent yung nangyayari for them. Look at Team Liquid Philippines, di ba? Si Daddy JP nga, ang average BPM lang niya 72 eh. Anong mas nakakatakot? Galit na Liquid o ganitong kakalmadong Liquid? Yeah, I mean, that's the question that I think was answered today. Mapagalit, mapakalmado. As long as they were able to prepare kontra sa kanilang mga kalaban, it is gonna be the same result. Pwera na lang kung talagang magpakitang gilas ang Onyx Philippines bukas because they will be the ones to face this first seed. Smart Omega is gonna have to draw back to the drawing board. Pero sa ngayon, pakinggan muna natin ang ating on-ground panelists. Redmar, Wolf, go ahead.